Rachel na. Reaching out is a song to wait. Your name is Your great. name is great, and your love is high. Amen, Lord. All your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons. 10,000 reasons for my heart to Okay, smile. sabi tayo na. Let's go. Yes, Lord. Bless the Lord, my soul. Yes, Lord. Oh, my soul. Worship His holiness. Sing like never before. Oh, my soul. Sabi natin sa kasoul natin. Worship the Lord. Yes, Lord. Mga lalaki naman to. Oh, my soul. Oh, my soul. Worship His Yes, holiness. Lord. Like never before. Oh, my soul. Worship Your holiness. Okay, this time ang mga lalaki na. And on that day, when my strength is failing. Birthday na yan. It's meant para maghihina na tayo. Kaya, samantalayin natin yan. Lord, we'll sing. Sing, Lord, and ending. 10,000 years. 10,000 years. And forevermore. Gusto niyo doon? 10,000 years, di ba? Bless the Lord. Taas naman yung gabi natin. Oh, my soul. Yes, Lord. Oh, my soul. I worship His holiness. Sing like never. Like never before. Oh, my soul. I worship Your holiness. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my Yes, soul. Lord God. Oh, my soul. Worship Your holiness. Sing like never. Like never before. Oh, my soul. Worship Your What worship? I worship your holy name. holiness. Lord, I worship your holy name. Let's pray. Lord, thank you sa ganito man. Sabi sa amin din ito, at kung kaluluwa ko, sambahin mo ang Panginoon. Lord, sa kaibuturan ng aming kalooban, Panginoon, gusto ka namin paglingkuran, gusto ka namin purihin, gusto ka namin Panginoon itaas sa buhay mo namin. Tulungan mo kami sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga minsan we are not willing. Yung flesh namin hindi minsan willing, Lord. Forgive us, Lord. Yes, Lord. Minsin niyo kaming lahat sa gabi po ito. In Jesus' name. Amen. Okay. Sige po na tayo. Upo na lahat sila. Kukwento lang ako tungkol sa iyo. Okay. So, thankful kami kasi ngayong gabi. Actually, Pa. pinangat si Teo ng ano eh. Morning. Pa. Pa. Madaling Pa. araw. Pa. Pa. 3. Morning tayo. Pa. Morning. Pa. Pa. Morning. Pa. Gusto ko yung 3 hands. 3 hands. 3 Baka hands. gusto mo Gusto sa ko yung 3 Sa hands. Tagalog, yun yung madaling. Pa. Gusto ko yung 3 hands. 3 hands. Ba't ang ingin mo? Ang ingin mo. Pagkikukwento ko nga yun muna ikaw eh. So, It's 3 hands. yung buhay ng tao kasi, iba kanina yung awit. And on that day, when my strength is failing, kahit sa anong gawin natin, mga kapatid, lilipas yung lakas natin. Yes. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, kahit whether you're, ikaw na yung pinaka-secured na tao.
physically, financially, secure ka. Minsan yung tao hindi na kukontento. Alam mo, maputik yung daanan. Ayun, Putik ng daanan. diba? Yung sitwasyon ng bahay. Putik ng Yung daanan sitwasyon ka. na huwag ka munang maingay. So, hindi na sasatisfy kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Wala na, hindi nga sinards eh. So, sa akin, Teo, dito ka lang. Actually, dapat si Teo, wala na, hindi na papanganak sa akin. Hindi na talaga magkakanak siya. Kasi meron niyang operation. Operahan mo. Sabi ng doktor sa amin, hindi na magkakanak. Kasi marami siyang cyst doon sa ovary na. Marami yung cyst. Meron siyang, nandito, yung necrosis, rare yun. Rare yun sa mga babae. So, pero may ganun yung mga babae na yung abnormal yung kanyang hindi, abnormal yung kanyang menstruation. Ayun. So, ang sabi ng doktor, sa St. Luke's kasi kami nagpapacheck up dati kay Simon. Then after that, pumipila lang kami nun. 12 ng madaling araw, nandun na ako. Pipila ko papakanapot si Simon. Pipila kami ng gano'n, imagine mo eh, alas 12 madaling araw. Para lang magkaroon naman ng ID, tawag doon yung social service. So, ayun. Then after that, nung pinanganak si Simon, actually, ano Nanat niya, si Kuya Simon. nasa St. Luke's, pero ang kinahinatnan niyan, lying in. Sa lying in lang siya pinanganak. Then after that, sinabi, nagulat ako, kala ko okay lang. Tapos after mga 3 months, may something na hindi ko maganda. Ang namaga yun eh, malaki. Tapos, yun. Wala lang, umaasa lang kami sa Panginoon. Wala naman akong trabaho nun. Nandun lang kami kila namin. But almost ano. Then, sabi ng doktor, hindi ka na magkakaanak. Kasi nga, yung dalawang ovary, punong-puno yun na lumalamig na cyst. Cyst yun. Pag yun nabuo, magiging mayon. So yun yung case ni Ate. Sabi namin, anong solusyon? Either paalis, tanggal mo yung ovary mo, or manganak ka. So imposible nga eh. Paano nga? Hindi siya mabubuntis dahil dun sa mga dun sa cell, dun sa wall ng ovary. Nandun lahat siya parang lumalangoy-langoy siya. Lahat ng babae may ganun, pero naiwawash out yun pagka nag-menstruation. Tapos, problema. Yun yung kwento kay Teo. After that, after ilang taon, 12 years. Oo. Alam niyo kung ano yung siyempre prayer, pray kami sa Panginoon. May nagturo sa amin. Actually, hindi ko afford yung yung Herbalife yun. Hindi ko afford yun. Nililibre lang ako ni Mama Nek ng isang baso. Sabi nga, nililibre ko si Sister Anne. Sumama lang kayo. Si Ate Anne. Nililibre lang ng isang baso. Sure, hindi ko afford yung lahat ng kasi, time ako umaasa lang naman ako sa nanay. Kikita na lang kami. Wala naman akong trabaho. Pero that time, may trabaho na ako nasa government ng Antipolo. So, mga 2016. Pero dumadanas na siya ng hirap. Pagka nag-administration, hindi na yan mapakali. Nakatuwad na lagi siya. Pero pagka sa administration, yun, nakakakilos na naman. Sumasakit kasi yun, tumutubo yun sa babae. Kaya, ang gawin nyo lang, maglingkod kayo sa Panginoon. Yun yung totoong paglilingkod. So
So, hindi kami mag-aaral. Gawin mo yung span na yan. Si Alpha, paluin mo nga. Saway mo, saway mo nga. So, ito. Tapos, ang nangyari, umiinom lang kami nun. Nakailang inom lang si Ate Ano. Tapos kasama yung prayer. Yun pala, siguro kasama na din doon yung ano, yung naglilingkod ka sa Panginoon. So, ang tendency po nun, papunta yun sa cancer. Eh, ano yung deadliest sickness ngayon? Cancer, tsaka stress. Depression. At saka stress, depression. Pa. Hindi, yung depression, depression parang hindi sickness eh. Ang sickness, Mental. yung cancer, ang pinakamalala na hindi kayang gamitin ngayon. Stage, meron na. Kaya delikado. Meron na bang Meron kaligtas na. sa stage po? Meron. Hindi na kayo. Nangyayari yan. Hindi, meron pa. Pero pagka, usually ang tao, pagka nagka, ano na siya, stage 4 cancer na yan, whether saan klaseng cancer yan, usually ang nangyayari, nadidepress na. Tapos yun ang nagiging cause, mamatay na. Pero kung hindi ka seryoso dun sa pinaglilingkuran mo, kasi ang isip mo lang, ang kaligtasan, eh, parang physical lang lagi. Secure ka physically, secure ka yung health mo. Masyado kang conscious sa health mo, pero ikaw munang mamamatay. Tsaka, Diba? So, ano nangyari nun? Nagtitik lang kami nun, sama lang kami ngayon namin eh. Isa sila. Tapos umiinom siya. Then after that, 2020, 19. No? So 19, pandemic yan. Saktong pandemic. Nabuntis si Ate Ann mo niya. Ayun. Butis. Tapos Buntis yung si pinanganak mama si ko. Teo, ito na yung ano, ilinabas niya talaga, ilinabas ni Ate Ann mo yung dugo na buo-buo, na yung itim niya ganito. Nung baby yung itim niya ako. ganito ka-itim. Nung baby ako, sa tiyan ni mama, sa... Gulat ako, biglang lumabas yun, ang dami, mga ganito kalalaki. Tapos, Ganito. tapos na ako ni mama. Ano ba't may ganun? Yun na pala yun. Gulat kami after that. Nung medyo ilang buwan na si Teo, hindi na masakit yung ano niya. Hindi na niya iniinda. Sabi namin, ito na yung sinabi ng doktor. Kailangan lang pala yung mawala. Kailangan ipakala. Kasi iwawash out niya lahat. Nalinis lahat, pati yung ovary niya. Kasi meron yan dati si Ate Ann bukol na pag kinapamo ng ganyan, matigas. Ngayon wala na. Masakit. Masakit yun. Pagka natanggo lang yun, iiyak na siya sa sakit. Ano nun? I do believe yun ay gawa ng Diyos dahil si Teo na ngayon papangalan. Kaya ako ko yung masakit talaga. Oo, diba? No? So sabi ko, Panginoon, kaya nga sa post ko kanina doon, miracle baby siya. Kasi hindi namin naasahan yun. Yeah. So, pero mo, Kasi gusto namin magkaanak. 5 years old, 7 years old pa lang si Simon. Gusto na Hindi namin kasi, magkaanak. Kasi hindi naman baon pwede na. isa lang yung anak mo. hindi sinabi talaga ng doktor na mababaon na ako. Oo, mapapaod ka na. Kasi yung ano na yan, ano na siya. So, anong gusto mong sabihin? Sa kapanganakan ni Teo, may miracle. Pero hindi ko masyadong hinighlight yun. Kasi basta naglilingkod ka sa Panginoon, automatically may miracle. Himala. May himala na ang Diyos ang gagawa sa buhay mo. Ang kailangan mo lang, maniwala ka, sumampalataya. May nararamdaman ka ganyan. Anong gagawin mo sa buhay mo? Diba? Kung may ganyan kang nakakanasan sa buhay mo. Sabi doon sa, on that day, when my strength is failing. Fail yung lakas natin eh. Akala nyo, kaya ito, sasabihin ko sa inyo. May isang pastor, si Richard, napanood ko lang sa akin. Yung kaaway, gusto tayong paggawa-away. Mamamatay ka na lang, galit ka pa dun sa tao na pinagagalitan.
Well, pag namatay ka, ano gagawin mo? Sagutin mo sa Diyos na galit ka dun sa mga taong galit ka. Sinuhin. May nguhi ka sa puso mo na hindi mo matanggap. Kami ni yung litso, galit, yung kaaway, nilalagay yan dun sa tao. Pag na-overcome niya ng tao, pag namatay siya, wala siyang sagutin sa Diyos. Kailangan mo na namatay yung tao. Whether kahit yung bride, mamamatay siya in the sense na i-drop niya yung 16 elements niya. Yun yung sex birth. Yun yung Physical. sinful nature. Kailangan niya i-drop yun. Pag hindi niya din-drop yun, hindi magbabago yung physical body niya. So, hindi pwedeng, kaya yung birthday, ang birthday, Birthday ko. para makita natin, meron tayong kamatayan. Yung kapanganakan, kaya may kapanganakan kasi may kamatayan. Subscribe channel na. So, hindi man kami perfectong pamilya. Kami apat. Pero yung puso namin sa gawain namin. Doon mamamatay ako, mamamatay kami, nandun sa gawain. Hindi man kami perfecto, hindi man ayos yung sa lokali namin. Pero alam ng Diyos, sa kaibuturan ng puso namin, yung gusto namin paglikuran siya. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan yung gawain. So, sana may inspire kayo ito na kung pag sinundan mo yung trail ng buhay namin, alam niyo ko yan, alam nila namin natin yan. Pero sa akin, my family is perfect for me. Kasi, syempre sila yung aking pamilya, sila yung aking tahanan. No? Saan ba tayo nakakakuha ng Lakas. lakas? Siyempre, pag nandyan yung kakumpanyon mo, lumalakas ka. Problema, pagka hindi mo kayo sa yung kumpanyon mo, Kalaban. magkaaway kayo lahat. So, kahit lilipas lahat yan, pero yung anak mo, o lilipas ka din, pero yung anak mo nandyan. Yung heritage na ibinigay mo, o, ano yung naano mo doon sa anak mo, sila yung magsasabi sa'yo, Hindi kasi. maayos yung mga magulang. Kasi, tinuruan natin sila ng ano sa Panginoon. Yung handa na yan, hindi talaga yan per se. Yung buhay na binigay ng Diyos sa atin, yun yung dapat na isipin natin. Anong gagawin mo na? Diba? Alam nyo, kontento na ako kung ano yung may ganit ko. Hindi ko na inaasahan yung mag-ano ano pa. Hindi. Kung ibigay si Lord, okay. Pero okay yan. Makagraduate si Simon, kung maging doktor yan. Hindi. Magiging Dr. Bispoy Simon. So sa amin, salamat sa Panginoon kasi 5 taon ni Teo. Tulungan niyo ako tulungan niyo ako mag-training. So, ang church natin, bawat isa sa atin, magtutulungan tayo. Hindi tayo walang pakialaman. Bahala kayo sa buhay niyo. Walang ganun. So sa church, yung magkakapatiran, tutulungan niyo. So, ano ko kay Teo, tulungan niyo ako mag-train sa atin. Ibig sabihin, pagka kayo ang kausap, may click kayo dapat. Ganun din kayo kung paano sa amin. So, siyempre, kaya sa part ko, hirapan ako. Kasi kay Simon, magkaiba sila eh. Kaiba sila ng training. So this time ito, kailangan natin siyang, kasi ibang level din. Si Simon masunurin din. Ito, medyo ano yan. Masunurin din, kaso talagang makulit. Di ba Teo? So sa akin, tulungan niyo po ako mga kapatid. Na si Teo din ay may kakulangan ako. 5 ako. 5 ako, 2 kami. Pero mo 15 years. 2 ako. Ilan taon bang pagitan nila? 17 na si... 6 na ako. 17 na si... 18 years. No, 13. So, yung pagitan na yun, pero mas parang ngayon lang ako ulit nagka-baby na parang masaya-masaya ako. Tapos,
Tapos parang pag kopya ko kay Simon, nahihirapan ako. Pag ngumiti pa lang siya sa akin, parang mahirapan na akong mag-yun. Si Simon hindi cute eh. Hindi ibig sabihin pag ano siya, yung, kaya nahihirapan ako. Kaya yun ang kailangan ko i-session talaga. Ano yun, isang kahinaan ng pastor yun. Sa part niya. Kasi nga, syempre tagal mong din ka anak na. Siguro lagi si Simon. Ang ginagawa lang namin mag-church uwi. Hindi, never kami. Naglakwad siya. Alam din siya yun yun eh. Lakwad siya kung punta kami kung saan ang lugar. Walang ganun. Yung buong 15 years, straight yun sa gawain. Church, uwi, debate, punta sa plaza, punta ng ganun. Tuloy tayo. Walang tigil. Hindi yun tumigil. Hindi kami tumigil sa ganung process. Eh anong blessing ng Diyos? Ito ang isang blessing ng Diyos. Itong church na. Ang dami nagsasabi sa akin, hindi ka magkakaganyan. Church. Hindi. Sabi ko kung ano, hindi ko din. Pero I do believe, itong church na ito, kaya kung ganito kalaki ito, may purpose siya ng bakit. Yes, amen. Siyempre, kailangan ang kilos siya. Pero may dahilan siya. Siya ang nagtatalaga ito. Yes. Pero nakikita niya yung mga tao. So tayo, gagalaw din tayo. Gagalaw tayo? Salamat sa Panginoon sa buhay niya. Ika na. Tulungan niyo ako dyan na hindi pwedeng hindi matrain. So training ang pinaka-safe refuge sa amin. Bakit? Pag hindi na-train yung batang yan, anong mangyayari? Overday. Ay sos, baka pag naging pulis siya, babaero na. Babaero? Kura to kung ba? Babaero? Kura pa. Pagkat nakataas yung hands So yun, niya. salamat sa Lord. Ano oras na yun? Sana, kahit tigbo 1 minute lang tayo. Siniki daw. 1 minute. Niki dito na. Handa siya eh. Pinagkita niya sa akin. Mag-ano. Dati maliit sa atin. So, first of all, happy birthday guys. Yan guys. Thank you. So, yung nire-report ko na lang is yung Birthday, sa guys. birthday. So, di ba nga, yung birthday nga ng hindi Kristiyano, minsan nga yung sineselebrate nila yung mga karaoke, video okay, inuman. Pero nga sa atin nga, kailangan nga natin mag-share. Kailangan nga natin, di ba nga, pag nababawasan yung birthday na tao, pag nagpo-birthday yung tao, nababawasan niya yung buhay nila. Sabi niya, Ate Hazel, birthday ni Kuya ko. So, nababawasan niya daw yung buhay ng tao pag nagpo-birthday. So, kailangan nga natin, i-dedicate nga natin yung anak natin sa Diyos. Ihandog nga natin sila sa Diyos. Kagaya na nga lang nung ginawa ni Abraham na inihandog niya nga yung sarili ng anak sa Diyos. Amen. Okay, palapanan natin sa atin yung Michael. So, ito pag ganun niya. Sige na. Yan. Balik ka ano. Balik ka. Ayun na yung ano. Ikaw na. Hindi. Ayun yung live mo. Sige, yun. Ito ko din na. Sige. Happy birthday kay Teo. Huwag puro JJ and Mike. JJ and Mike kasi Baka kasi Mike. Happy birthday, dear Mikey. Sige, syempre, ano din. Happy birthday kasi ano kung di-invite mga kapatid. But happy birthday, dear Mikey. Happy birthday daw. Sabi ko, Happy kapalit ako birthday, sa dear ano, Mikey. ano, kasi di ba una kasi gusto ko babae kapatid. Sila. Pero nung nagkano naman, syempre nung nakita ko, ano, sigit yung mata niya. Ako na, hindi ko pala. Syempre, mahal ko yan. Super. Sige. Share ko na lang, pero kasi hindi dahil dun sa na hindi natin pwede. Kaya natin i-express, pero paano ba natin i-express yung pagmamahal natin sa isang bata kung hindi natin siya maiahandog sa templo. So, yung sa atin kasi, ang templo ngayon is hindi church. Yung templo is
yung sarili natin. So, paano ba natin may handog yung bata? Or may handog natin siya sa Panginoon? Kung kasi di ba yung mga anak natin ay hindi naman sa atin. So, ibig sabihin pala na yung paghahandog sa isang bata ay i-dedicate mo siya kasi binigay siya sa iyo ng Panginoon. So, you must teach him, or he or she, you must teach them na makinig at sumunod. Kasi nga, sila ay bigay ng Diyos si Jesus. So, sabi doon sa presentation sa bata sa templo, dapat daw yung isang bata sa atin na sa emergency at yung isang bata dapat hinaharap daw natin siya sa harap kung saan daw yung nag-lecture. Kasi, ano daw ba mangyayari sa bata kapag ginawa natin? Kasi kapag habang lumalaki yung isang bata, hindi dahil din sa kasi yung bata makulit yan. Hindi, kasi kapag tinuruan mo doon yung isang bata na humarap sa nagsasalita, kahit simple things lang, hindi sa dahil sa ayawan niya, kundi kapag nasasanay siya, harap sa natin. Di ba katulad doon sa atin, kunyari may nagustuhan tayo, kapag nagustuhan natin, nasasanay tayo, ano ginagawa natin? Hahanap-hanapin natin. So, ganun daw yung traits ng isang bata na kung paano natin siya tuturuan, ihahanap-hanapin natin. Diba? The same lang din sa simple verse na Proverbs 22:6 kung alam po natin na kung ano yung tinuro mo sa bata, hindi niya lulubayan yun. Kung ano yun, kunyari po, di ba sa mga ano kasi training ng mga trainers na hindi sila masyado pang deteriorated. Kung ano yung tungo sa kanila ng tulong nila, yun lang. Kung ano yung tungo nila, yun lang. Kunyari, yung isang aso, kapag pinakain niya, sinahan siya, yun lang yung gagawin niya. Kasi yun lang yung tinuro natin sa kanya. Parang ganun yung sa bata. Sabi doon, habang lumalaki, hindi sanlibutan yung focus ng bata. Yung focus ng bata is kung ano yung naituro sa kanya, naitanong sa kanya ng mga bata. Sabi pa nga din di ba na is yung child presentation, hindi lang siya afraid sa bata, afraid din siya sa bata. Lahat tayo na sa bata natin. Bigay tayo ng Panginoon para i-train at matuto. Okay, next. Sister, ang dito na. Siguro 1 minute lang tayo para mabilis. I-share ko na lang yung lifespan ng tao is 70 na lang. Unlike before, yung lifespan ng tao ay umaabot na 300, 600, 700. Yung pinakamataas is 936, ay 30. 938 naman. 938. Oo, si Adan. Hindi si Adan, si... Dito sila, yan. So, umabot yung life nila ng ganun kahaba. Pero ngayon, yung life natin umabot na lang 70. Pag sumabra ka ng 70, ano na yun? Bonus na yun. So, yung 70 na age tatay, 70 na yan eh. So, medyo pagka dumako ka sa ganung edad, medyo mahirap na maglingkod sa Lord. Kaya ang sabi ng Biblia po sa atin, yung habang bata ka pa, dapat ipaglingkod mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kasi habang tumatanda tayo, nanghihina tayo. So parang, di ba minsan isipin natin yung ganyang edad ako, nung mga 20s, 30s, malakas pa. Pero pagdating ng 40s, pag tumaya ka, masakit na yung mga likod mo. So parang nadidefine na yung katawan mo. So, ang sinasabi po ng Biblia sa atin na habang may lakas ka pa, nakakalakad ka pa, pwede ka ba mag-evangelize, pag-gamit mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kasi pag dadating yung time na manghina ka, hindi mo na magagamit sa Panginoon yung buhay mo. So, yun lang sa anak ko, happy birthday. Pakakulit talaga. Talaga siya. Magkaiba talaga siya ni Kuya Simon niya. Hindi ako yung nag-spoil dyan. Si Papa ang nag-spoil dyan. Hindi talaga. Kasi sabi ko, si Teo kulit. Hayaan na lang. So, parang hindi niya napapalo niya yan, pero tawag dito, na-spoiled lang talaga. So, yun lang po. Yun lang. Listen, dito. Hindi po 1 minute lang tayo. Pwede na. Minutes ako, pass 5 minutes ako. 2 minutes na. Kasi prepare ako eh. Pinapaiksi ko na nga ito eh. Alam niyo sa
Yung shinare ni Pastor kanina, yung galit, hindi ako mag-share ng birthday kasi yung galit, buksan natin yung Ephesians 4:26. 26. Basahin natin. Vision daw. Ephesians, bukas na lang. 4:26. May Bible ako ng Baptist. Pinasahan ako kanina kasi nag-debate ko na kanina. Dito daw tayo dapat nakabase kasi yung King James Bible na new version, mali na daw yung mga translation. Mas marunong pa sila sa scholar, yan, problema eh. Ephesians. So parang may Bible lang silang kanila. Oo. Hindi daw pwede yung yung may sarili tayong Kaya pala eh. So, sino nandyan sa Ephesians? Basa. Kung magaling man kayo, huwag kayo magkasala. Huwag ninyong hayaan ang kumakawa ng kalitan. Sabi dito, kung magagalit daw tayo, kailangan control natin. Hindi daw tayo dapat nagkakaroon ng pagkakasala. So, yung galit dapat naka-align dun sa tamang galit. Parang control mo yung galit mo. Kumbaga, di ba pag nagalit ang tao, halos isumpa mo na. Halos isumpa na natin yung kapwa natin. So, kapag naglilingkod daw tayo sa Panginoon, or yung buhay natin, naka-align na sa Kanya, yung galit natin, hindi na dapat nagkakasala. So, paano tayong magagalit na hindi nagkakasala? Dadaanin natin sa salita ng Diyos. Katulad ng training, halimbawa, nagalit tayo dahil hindi gumawa ng EA. Yung part na yon, nagkakaroon ka ng hindi pagkakasala at pagpapaalala sa kapatid na nagkukulang ka. Halimbawa, for example, hindi nakapagsaing, malit na bagay. Nasunog na lahat. Nasunog na, oo. Hindi, yung nasunog medyo. Medyo, ano na yun, magkagalit ka na talaga. Bakit hindi pinantay? O, tingin nabasa yung pinggan. O, nabasag yung pinggan. Nagagalit na agad. So, kapag ganun daw ang nangyayari, syempre, naglilingkod ka na sa Panginoon, ina-align mo na yung sarili mo doon sa walang kagalitan. Halimbawa, si nanay, laging galit kita. I-align mo na yung sarili mo. Ayun. Sinasaway mo na yung sarili mo doon sa kagalitan na hindi ka nagkakasala. So, maraming bagay na pwedeng magalit. Ayun. Si tatay ko na nasunod. Maliit lang yung oras ko, 1 minute. Tapos, doon sa galit natin sa mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating mga kapwa. So, balikan natin yung talata. Ito, nagre-remind sa atin, Matthew 6:14. Basahin natin yung Matthew 6:14. Kapag nagawa natin yung galit or nasumbat or nagkaroon tayo ng galit sa kapwa or sa kapatid, ito lang ang basahin natin. Anong sabi ni Stren? Sapagkat kung patatawarin niyo ang pagkakasala ng mga tao, papatawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Pinatawad mo. Pinatawad mo yung galit mo doon sa kapatid o nagpatawad ka sa kapatid, papatawarin din pala tayo doon sa galit na ibinigay natin sa ating kapatid. So, vice versa. Halimbawa, nagkaroon ako ng galit sa aking kapatid. Kapag pinatawad ko yung kapatid na yun, papatawarin ako ng Diyos doon sa galit na inilabas ko sa aking kapatid. So, nagkakaroon ng kapatawaran. Basahin natin yung Colossians 3:13. Andiyan ka, naning ka. Colossians 3:13. Tatlong verse na lang yung babasahin. Sabi, Sabi dito, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may nakikitayo kayo naman. yung Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.
Amen. Ayan, Nay. So yung hatred natin sa puso natin, kailangan natin panagumpayan. Kumbaga, kung nagkasala ang kapatid, halimbawa, in-scam ka, hindi, kinuha yung iyong 5,000, hindi binayaran. Hindi nagbabayad, sabi. Malaki naman Baka, yun. o kayo yung Kaya sa kukusan. piso lang, pahingin na. Magbabayad ako pag gusto ko. Eh ako, galit na. Teka lang. Pinasa Diyos ko na yun. Pag 500 lang ito, papatawarin. Pagka 5,000, hindi na. Dito ano kasulat daw kasi doon, ano, bawal ko din daw singilin yung kapatid na walang pera. Yun. Ako nakalagay yun. Nakasulat yan. Kapag wala ka po sa kapatid, Ay, alam ko. unawain ko yun. Basahin natin. Alam ko, mangutat kasi bukas. Ang dalawang verse na lang. Pero bilang isang Kristyano, kailangan responsibility mo bilang nangutang, magbayaran. Hindi mo kasi na dahil sinabi yun, magiging justification ay bilang. Ay, ganito yun, bro. Huwag ka nang Kung hindi na niya pag-ulo. kaya bayaran, hirap na siya. Huwag mo nang pabayaran. Oh. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo naman. Dalawang verse pa. Bukas pumunta ako O, sa'yo. ito ha. Naiingit kasi. Ito ha, dun sa hindi nagbayad. Matthew 5:43 pa. Meron pa. Pakibasa. Pakibasa. Basa. Basa. Malaki yun. Matthew ano, Nico? Matthew 5:43. Ito, masama na ang loob mo dito sa kapatid na to ha. Ay, tapos na ako. You alam? Matthew 43. Ha? Pakibasa. Matthew 43. Pwede sa Matthew 5. 43. Basta yung maganda. Basa. Mahal. You. Ano daw sabi? Inyong narinig na sinabi, mahalin ninyo ang inyong kapwa at kung Wala, sinimula mo pagmamahal dyan. Iyon. Napakagaling. Ibig sabihin, galit na galit ka biglang. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Lord, parang napakahirap naman. Diba? May pinagkautangan sa'yo, meron ang ginawa sa'yo yung kapatid, Yung bakit hindi? tapos, biglang mahalin mo. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Ayan. Halimbawa, binato ka ng tae. Sorry sa term. Di ba? Magagalit ka, Jisret? Umiibigin. Sabi mo. Saluin mo daw. Ikaw naman. Saluin mo. Oh, last verse na to. James 1. Ako na next. Ako next. James 1:5. Verse 5. Ito ha. Ito yung katiwasayan natin Paano, James? na James 1:5. Ito na yung sa pagbilang isang Sabi lingkod dito, ka ng Panginoon. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men liberally and upbraided not, and it shall be given him. Ang sabi sa Tagalog, English. Well, translate. Translate. Nikit ka ba sa Kung tayo man ay English nagkukulang na sa to. kaalaman, Ngunit kung ang sinaman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay magbibigay ng sagana nanunumpa. Hindi siya nanunod. Hindi siya nanunumbat. So, yung... Nay, ganito yun eh. Pinautang mo. Hindi na lang, hindi ako Pinatawad mo, pero sinusumbatan mo naman. Oo. Ikaw ulit na nagkakasala sa Panginoon. Ito yung umiiyak sa message. Pinatawad mo lang. Yung umiiyak sa message. Sinusumbatan mo lang. Eh sabi, kala ko ba team tayo? Okay. Pero Isa na din yan eh. Yung nanunumbat ka na... may na-mention ko siya sa live. Nagkakasala ba daw? Nagkakasala tayo doon na pag ako nandyan, kaya ko yan. Parang inaako mo yung sarili mo na, ikaw na yung magaling. Mag-susli ka na niya. Yes. Nagsasabi lang na ako, yun ang magaling lang. Yun yung parang Siya- nagkakamali na tayo doon sa point na yun. So yung verse 5 verse 43 Matthew, ito yung Tingnan mo yung napakahirap. mga birthday kayo ni Nico nyo. Ito yung napakahirap. Ito yung napakahirap gawin. Nakuha ko dun sa verse na last room. So yun, message ko kay Teo. Makinig ka Teo, kasi sa Teo, ayun. Dapat mas magaling ka pa sa akin mag-drums. Yung wish ko sa'yo, mas umusan mo si Papa mo sa ministry.
At si Claire. Yan. Yan. Diba? So sa music, ikaw dapat ang magiging music director. So happy birthday, Teo. Good health at kasunurin sa baka. Ako muna. Ako na lang. Ayaw mag-share si Ate. So ako naman, mag-share ako patungkol sa birthday. Kasi nag-prepare ako eh. Matagal yan, matagal. So ano to, share ko patungkol sa birthday. Ito yung gusto kong share para kay Teo at saka doon sa mga nanonood. So bilang isang Kristiyano, ano ba dapat ang mindset natin pagdating sa karawan sa physical? So ano ba dapat ang mindset natin? Kasi usually pagdating sa ano to, even sa mga denomination, hindi nila hindi nila talaga na go glorify yung Diyos. Hindi natin alam, sabi dito, sa ganda makinig muna kayo. So dapat hindi tayo maging relax. Sabi ni Brother ito. Makinig muna tayo. Okay? So dapat sabi ni Brother, hindi tayo dapat maging relax, dapat matakot tayo. Bakit? At dapat daw maging alerto. Kasi hindi daw natin alam kung hanggang kailan daw tayo mabubuhay. So ibig sabihin, ano daw yung kasiguraduhan ng tao? Ano daw yung kasiguraduhan ng tao na alam niya kung hanggang saan siya mabubuhay? May nakakaalam po ba kung hanggang kailan siya nabubuhay? Wala. Ngayon, so ano ang connection nito sa birthday? So ibig sabihin, yung birthday magiging isang paalala po siya na kung saan na ang tao may, sabi nga ni Sister Ann, hanggang kailan na lang daw po? 70. Eh ang tanong, may nakakaabot pa ba ng 70 ngayon? Generation natin? Hindi, yung generation na natin. Dati magsi-71. Wala na. Generation natin. Natin ah. Wala na. Yung mga... Yung Zay, wala na. Hindi na. Hirap na, hirap. Kasi bakit? Hindi yung Zay kasi wala pa naman Yes. yung 70. Yes. Pero ibig sabihin ko, yung mga generation nila nanay, tatay, si tatay kasi 71, magsi-71. Ayun, magsi-71. I mean, yung paglagpas mo ng 70, bihira na lang talaga yan, nakaka-attain. Bihira na lang po yan. So, agree po ba kayo na ang buhay na ito ay temporary at corrupted? Na once na ipingit, sabi doon sa Psalm chapter 51 verse 5, sabi dito Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, ibig sabihin, dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, so ang kabayaran doon ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, yung physical birthday natin, magiging paalala daw ito na ang tao ay may limitation lang ang buhay. So, ibig sabihin, kailangan daw sa lahat ng ginagawa natin, kailangan daw natin ay gino-glorify daw natin ng Diyos habang tayo ay may buhay. Kailangan daw po nasa ministry. Agree po ba kayo doon? So, ibig sabihin, ang physical birthday ay dapat ituring na paalaala ng biyaya ng Diyos, hindi ng karangyaan tayo. Usually, di ba, paano ba mag-celebrate ang sanglibutan pagdating sa pag-birthday? So, the way sila na nagdiriwang yun. May video, nagkakantahan, kahit sa end time circle, kahit sa Yes. May ganyan. Kantahan lang. Usually walang sharing. Ako nakita. Walang sharing. Yes. Di ba sabi basahin nyo nga saglit yung Romans chapter 12 verse 2. Pakibasa nga ako saglit. Okay, sabihin nyo Romans chapter 12 verse 2. Pakilakas sa Tagalog. Wala na tayo. Wala pa. Di pa ako. Maganda yung citizens. Ito, kay brother Rick sinabi to. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ayun. Okay. Ayun. So, ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, dapat yung mindset natin, hindi daw parehas ng ng sanlibutan, kailangan daw mag-iba. Eh, ang tanong ko, kung ikaw ay Kristiyano, nag-claim ka, tapos ginagawa mo din yung ginagawa nila pagdating sa birthday, ang tanong ko, tayo ba ay nag-iiba ng pag-iisip o tayo ay nakikitulad ng pag-iisip sa kanila? Eh, di ba nga, sabi nga doon, mag-iba kayo ng pag-iisip. So, ibig sabihin, imbes na tayo ay kumanta ng pangsanlibutan, mag-inom,
paano nila sineselebrate, or kung anong chismisan man yung ginagawa nila, tayo, ang ginagawa natin bilang isang Kristiyano, kailangan tayo ay nagpapatotoo. Nagpapatotoo ng ng salita ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus, sabi dito sa, basahin nyo nga ito, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians 10. 31, ayan yung verse. Sabi dito, pakibasa, 1 Corinthians 10. 10:31. 31. Kaya kung kayo yung nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ayan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano daw? Kung kayo man ay nagsisikain, nagsisiinom, o kung ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ay tanong, naluluwalhati ba natin ng Diyos kung walang sharing? Tanong. Hindi. So, ibig sabihin, kailangan ang pagtitipon, kailangan, lalo na kung birthday man yan, kung anumang celebration yung sineselebrate natin, kailangan naluluwalhati natin yung yung Diyos. Eh, ang tanong, kung paano ba sineselebrate ang mundo, naluluwalhati ba yung Diyos? Eh, di ba hindi? So, ibig sabihin, kailangan, kaya sabi sa Romans chapter 12, verse 2, mag-iba tayo ng pag-iisip. So, yes, kung yung layunin ng celebration natin ay para lang matuwa, yung matuwa lang yung bata, masaya lang. Pero ang tanong natin doon ano yung purpose para bakit kailangan tayo nagse-celebrate? Kasi ang celebration para sa isang Kristiyano, isa po yung paalala. Okay lang ba yung sa labas, swimming? Yes, tama po yan. Okay po yan as long as may gawain, may sharing. Kailangan, sabi nga nito, kayo man ay kumakain. Ano to sabi doon? Kumakain, umiinom. Kung ano man yung lahat ng ginagawa ninyo, kailangan gawin ninyo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung hindi naluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin, ayan, ano sabi dyan? Ayan ay gawaing walang kwenta. So, yun lang po yung paalala natin bilang isang Kristiyano, kaya po tayo nagsisip yung ginagawa natin itong pagtitipon na to. Sabi doon, 2. Ano daw ulit yung verse na yun? 2 or 3. 2 o 3 ang nagkakatipon sa pangalan ko. So, ang tanong na, paano natin nag-glorify ang Diyos? Kailangan po mahalaga may sharing. So, palakpakan ko natin. So, yung para kay message ko kay Teo. So, Teo, ayun, alam namin na matagal kita nakasama. Nawa kay Teo. Binasa na ba siya? Tagal natin nakasama sa Teo. Hindi pa lang to, maliit pa lang yun ang nakabutan ko. Pero, alam ko naman na sana tulungan natin si Pastor pagdating kay Teo. Hindi lang kay Teo, sama din natin si David. Lahat tayo kailangan, di ba sabi nga ni Pastor, kailangan ang bawat isa sa atin nagkakaroon tayo ng may pakikialam. Agree ba kayo doon? Kailangan makialam tayo. Amen. Kailangan, ang tunay na may kapatid, may pakialam tayo sa kapatid natin. Kung ano man yung pangangailangan nila, lalo-lalo sa spirituality. So kailangan, sabi ni Brother Rep, i-recon. So hindi lang tayo na, minsan ako din, relax din. So, yun, bilang isang Kristiyano, yun, yung para kay Teo, sana, Teo, hindi ka mawala sa ministry. At pananagtalihin naman natin yun na hindi ka mawala sa ministry kasi dito naman kami nakabantay sa iyo. So, purihin natin yung Diyos at sabihin natin, Amen? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So, yun lang. Grabe lakas. Masaya lang sila. Totoo na yan. Parang gusto niya sabihin. Kasi hindi ka kakainap lang yun. Gutom na ako. Matagal na. Sir, magandang pinagpalang gawin ko lahat. Makinig ka na. Hello, Teo. Hi. Hi daw. Hi daw. Happy birthday pala. Happy birthday, Teo! Ang Christmas na yun. Thank you for this day! Sige lang. So, yung share ko po is about sa birthday. Spiritual versus literal birthday. Sabi nga po, di ba, Mr. sabi na yung buong mundo nga daw po, sabi sa datos ngayong 2025 daw po, sa buong mundo daw po, 73 to 75 years old na lang yung lifespan na tinatagal ng tao. Lifespan. Ano yung survey na yan? Sa Pilipinas naman daw, 71 years old yung average ng lifespan. Tapos, sa mga lalaki, 68,
Sa babae, 74. So, mas matagal yung 74 kami. babae. Babae. Wala na kayo. So, Depende yun sa country. pero depende din kasi daw sa kinakain ng tao na rin po. Ay, vegetable kami lagi. So, yung topic ko nga po is about sa physical birth at spiritual birth. Sabi nga po nung physical birth nga po, ito nga po yung pinanganak tayo sa mundo or mararamdaman natin yung 5 senses. The spiritual birth naman, nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo. Sabi nga sa spiritual birth natin sa John 3 verse 3, sabi nga, maliban ng tao ipanganak na muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. So, hindi lang pala sapat yung pinanganak tayo sa mundo, kundi kailangan din nating ma-birth again. Kailangan din nating maranasan yung spiritual birth or new birth mula sa Diyos. Sabi nga sa physical, ito yung sinilang tayo ng ating ina. Yung spiritual birth mula sa Espiritu ng Diyos. Sabi nga po sa John 3 verse 6, ang pinanganak sa laman ay sa laman at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So yung unang birth nga po is yung katawan, pangalawang birth is bagong buhay ni Kristo. Ikulit mo, ano ba dapat gawin? So ano nga po nangyayari kapag sa spiritual birth, kapag pinanganak siyang muli? Siyempre, kapag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, papatawarin tayo sa ating mga kasalanan kapag sumusunod tayo sa Kanya. Then, pumapasok ang banal na Espiritu kapag tayo nabautismuhan. Then, nagiging bagong nilalang tayo sa 1 Corinthians 5 verse 17. Then, lahat ng nagbabago sa isip natin, puso at layunin. Habang lumalakad tayo, kahit na sabihin na nagkakamali tayo minsan, pero kapag Siyan mo lang. patuloy pa rin tayo na nagsimba, yan. Daw maraming ginagawa yung kaaway sa atin. Kapatiran man yan, or pamilya, kaibigan, ginagamit ng maging kahinaan sa atin. Sabi nga ng mga inoon, ang yung binabago, yung isip, puso, at yung layunin natin. Wala naman ako. Para sa Kristo. Yung Thank you, ilang Natulog na lang. Ako naman. Nilalangaw na daw. Nag-autumn na daw siya. Basta, Sunod si basta ang best ko lang sa apo ko. Teo, makinig. Kaya yan, mahal na mahal ko. Ako Yes. ang paanak niya. Oh. Hirap na hirap ako dyan sa apo ko. Yan. Kaya ang best ko sa apo ko, sana Si Nikki, pinaanak mo yun. Kay Nikki ako salad yan eh. Kay Maris. sana yung makakay lang Tigas sa na. apo ko at bawas-bawasan ako ang kulit mo. Kulit mo! Hindi na eh. Namumulubi ka sa stress niya. Kaya alam ko ako kung iyan. Ang kulit ni Kuya Salon. Sana ang apo paglaki may dapat sa Diyos. Love you, Apo. Uy, love you daw, Love you, baby. thank you. Love you, Apo. Love you. Happy birthday. Kasi na. Thank you. Ayaw mo kasi. Ayaw mo Nikan. Bilisan nyo na, bubutong lang ako. Nalapit na yun. Oo. Si Jimmy, naunahan yung 1 minute lang talaga. At the pepper ni kiss mo. Yung celebration nga lang sa libutan, diba, handaan, party, tapos gifts at saka pagkain. Yung sa atin naman, bilang tayo ay born again, Kristiyano ako, tayo, ang atin nga is, meron din tayong pagkain, pero nandun yung pinakang natin, yung mensahe. Tapos, ang pinakang gift natin talaga dapat hindi material, yung is pang spiritual. Yun nga yung reckoning, yung training kay Teo, tapos yung pagko-correct sa kanya, yun nga yung kasama na yung training doon. Tapos, i-reckon siya kung ano yung mga ginagawa niya. Si Teo ang nire-record o So, yung mama niya? yung mama niya. Yan. Hindi si Pero, Teo. tapos, Hindi ako. Dako yung tapos yan, record. happy birthday, Teo. Sana Happy birthday po. mas Thank you po. mas Happy birthday ko. mas ka rin sa kay kuya mo, mas
ano ka sa gawain. Yun lang. Lagpas ba? 1 minute? Okay, next. Kasi, Esril, ano? 1 minute lang na talaga. Ay, natin 50 seconds pa yun. So, in-shirt ko na lang po yung So, may gusto tayo na ano, sa Proverbs 7:6, pakibasa po. Ay, dapat ba? Uy, nitay Ano? Train dapat siya, the way it should go. Si Ate Nikki na lang. Ha? Sige. Train dapat siya. The way it should go, and when he so He will not depart from sabi it. doon, turuan mo yung anak mo habang bata pa, para sa kanyang pagkakita. Hindi siya aalis. So sabi ni Brother F na kahit yung bata, nasa loob pa lang daw ng tiyan, kailangan, sinesharan mo na siya, kinakausap mo na siya, binukwento mo siya ng, sa Bible. Kasi sabi ni Brother F na habang nasa loob pa lang yung baby, Hindi na si Kuya Greg pa. Madami na naman dito. Shout out po. Shout out, bro. Ayan. So, ayan. Tutalay ka na po. Ayan. Sabi ni Brother F na habang nandun pa lang sa tiyan ng nanay, yung baby is nakakapakinig na siya ng salita ng Diyos. So, hanggang sa paglabas niya, tuloy-tuloy lang yung, Kailan magsisimula yung training? Sa lugan siya pala. Sa loob ng tiyan pa lang yung bata. Kasi sabi ni Brother F na naiintindihan din ng baby kung ano yung sinasabi niya. Siyempre, di ba, kung ano yung naiintindihan, sa loob ng tiyan, kung ano yung nasa paligid niya, yun din yung kakalaman. So, tayo nga Kristiyano, yung bata, dapat i-train natin na kung ano yung nasa paligid natin ganun din. So, si Teo dapat, si Teo, natitrain naman siya, kaso minsan siya talaga nasusunod. Pero dapat, kaya din natin yan na Teo, tutukan din sa puro kay JJ. So, ayan, kay Teo, binabati ko siya ng 5 na siya. Sana si Teo ay iwasan ang pagiging makulit and sumunod na kay mama papa. Hindi nakikinig yan. Ano lang siya. Nakukuha niya yung kay Mikey and JJ. Hindi, nakikinig siya. Problema lang talaga yung... Kailangan tutukan. Hindi person tutok. Ang kailangan sa kanya yung repeat basa. Kailangan mo may ano. Tapos yung paningulong tuwing may message. Kasi masunurin yan. 1 minute lang, Andre. Tapos na Yes, daw. yes. Wala Oh kasi yeah, oh yeah, oh yeah, oh Wala yeah. na na-show na nila lahat. Hindi lang ako nila na. So, i-share ko na lang yan. Happy birthday, Teo! Thank you. Happy birthday po, Ate Nika. Nabalik sa tayo. Paano ka ba? Ano yan, di ba? Present na, Ate Nika, present ka. Yung share ko na lang yung sa birthday ka, diba? So, di ba, yung mga tao ngayon, ang naisip nila, kapag birthday, automatic, siya, birthday party, pupunta sa Jollibee doon, so birthday party, gano'n yung Birthday party. Pero nga, tayo nga, bilang Kristiyano, alam nga natin na yung birthday, higit pa nga siya sa panlabas na celebration. Kasi nga, ito nga yung pinakamahalagang paalala nga na pag-ibig nga na, at layunin nga na yung sa buhay nga natin. So, hindi nga aksidente yung kapanganakan ng bawat isa nga sa atin. Kasi nga, planado na nga po ito ng Diyos. So, yung bawat taon nga na binibigay niya, mas malalim, meron pa nga siyang mas malalim na kahulugan sa atin. So, sa Psalms 139 verse 13 hanggang 14, sabi dito, ikaw ang lumikha sa aking pagkalala, kahangahangang iyong mga gawa. Ibig sabihin nga, mula pa nga lang sa sinabutan nga natin. Di ba nga, kadala na nga tayo ng Diyos. So, yung ating buhay nga, hindi nga lang siya simple pag-iral or ito nga yung isang regalo nga mula nga sa Diyos nga natin na may lala nga. So, kaya nga tuwing birthday nga dapat nga tayo, nagpapasalamat nga tayo kasi nga binigyan niya tayo ng bagong taon, bagong pagkakataon at bagong biyaya. So, yun lang. Happy birthday, Yong! Happy birthday po, thank you po. Sana, lumaki kang maayos na bata at saka makinig ka kay na mama at papa mo, gumawa ka ng assignment, magbasa. Ganon, yun lang. Happy birthday. Dapat ang sinasabihan mo niya, yung mama niya. Bakit papa din? Yung papa Kuya niya din. rin. Mas malapit sa Actually, dapat kami.
Sino na? Okay Ay, na? baka may ano kayo, message lang. Message ka lang ng video. Konti lang. Tayo pa lang. Para po. Konti lang na yan. Konti lang ah. Saan mo daw? Stop. Happy birthday, Cold Heart, at masunuran sa mga Wow, ang wow ng boses ni Lord. malusog. Thank you po. Small din na. Ayun na. Ayun na. Ay, tatay. Si tatay lang. So, Si ikaw, tatay. gusto mo Oh, yun na. Kasi si Mateo. Yung tatay ko. Dyan na lang sa upuan kung ano. Sige lang kayo kay Mateo. May nagaw ako. Dali na ako. Dyan na lang, dyan na lang. Ano sabi mo Mateo? Si Mami. Ay, nahihiya pa siya eh. Sige tayo, ito lang sa inyo, si tatay. Nagkakain na. Ako yung nagpipilay-pilayan lang. Ay, matanda. Yo! Ang wow ng boses ni Lord. Happy birthday! Thank you. Sana lagpasan mo yung edad ko. Higitan pa. 100. 70 plus na ako. Hindi ka makakapit. May rapture na yun. Oh. Ah? Malagpasan mo. 100 100 daw siya. Di ba pwede Oh, height na lang? 100 siya. Ma-rapture na 2034. Height na lang tayo, baby. So, yun. Tuloy na natin. Yung assignment, yung assignment sa'yo, ay, nagre-repeat pa sa yan? Yan nga, hindi lang ginagawa ng Naglilipit pa. Nag-repasa siya. Yan, nakulangan ninyo yan. Ay, disrete Simon. Hindi kayo nasunod sa 22.6. Nilipit ba siya ni JJ? Train na pa child. Hindi kayo nasunod. Nililipasan ako. So, gawin ninyo yan, kulang ninyo yan. Nagtuturo sa Magiging kulang din ni Teo yun. Kaya ganun yung English. Kasi kayo. Ako, sa akin, hindi ko nagawa yan sa aking mga anak. Siyempre, hindi natin alam yan. Kaya, itong si, ano kasi, si Godre. Sino? Si Adan. Ay, na 30, binigay lang sa atin 70. Ayun nga, yung apelyido. Anong apelyido ni Adan? Shason. Son of God. Sana pa. Adan yung apelyido yun. So, yun lang. Happy birthday, Chong. Aking rin. Dalian mo, ito yung... Lamig na. Siguro, kahit sino dito, hindi alam ang apelyido ni Adan. Let's pray muna. Bakit may ganyan na naman mga pagtakpag? Ako pa! Ako pa! Dito ka na, halika. Ano sasabihin mo sa kanila? Salamat po. Pag-pray na yan. Pray namin siya. Sige na sa Ito sabihin. Thank you sa lahat ng mati. Thank you sa lahat ng mati. Bumati. Mati. Salamat po. Salamat po. Turuan niyo pa ako. Turuan niyo pa ako. Nakalin. Hindi pa pas mati. Sige, pag-pray natin si Teo. Tayo, pag-pray yan. Tayo kayo. Sabi. Tayo po. Kayo present. Pray kayo sa akin. Mamaya kakain na. Yung mga tao kakain na mamaya. Dali na, kalukuhan. Panginoon, salamat, Lord, sa Lord, salamat. Ito na yan sa inyo. Lord, thank you sa buhay ng aking anak. Panginoon, tulungan mo kami apat dito sa bahay. Tawag kami kay Brother Francis dun sa dapat na instruction na dapat gawin para sa kanya. Tulungan mo kami na hindi na kami mag-delay at patawarin mo kami sa lahat ng mga delays namin, mga hindi namin pagkonsulta. Tulungan niyo kami, alam namin lahat ng mga dapat gawin pero nanghihina kami dahil meron kaming carnal na kaisipan na tinatamad. Lord, alisin mo yung katamaran sa aming katawan, Panginoon. Tapos Lord, tulungan mo kami na magawa namin yung repeat basa niya, repeat bulong niya, tuloy na yung nagsishare. Maging Panginoon doon sa advanced academics na dapat gawin ni Sister Anis, ni Simon, ni Giselle. Maging ako, Panginoon. Patawarin mo kami lahat. At bigyan mo, Panginoon, na aking anak ng magandang kalusugan. Alisin mo, Panginoon, yung kanyang hingga. Alisin niyo po, Panginoon, yung kanyang mga ubo at sipon, Panginoon. At Lord, gamitin sa aming pong pamilya. Salamat sa kanyang ikalimang kaarawan. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na
lalo pa siyang maitrain, Panginoon, na siya ay malay na makapag-report din, Panginoon. Tulungan mo kami na magawa po namin lahat yun. At maging ang makasama ko dito, bless mo kami lahat. Maging ang pagkain na kakainin namin, Lord. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay po namin, Panginoon. You've been good to us, Lord, since then na kami ay nagpasya, Panginoon, na mag-ministeryo na kasama mo, Panginoon. Salamat sa buhay po na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa blessing. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na pagsubok na dinanas namin. Umabot kami sa ganitong kalagayan dahil sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po, Diyos, sa naihanda namin, sa inihanda na aming mga kasama, ng aming mga kapatid. Lord, bless niyo po sila, Panginoon, ng doble pa, Panginoon. Sa aming mga nanay, sa nai-prepare din, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa blessing na ito, Panginoon. Dapat namin itaas ka at parang na lang ka, Panginoon. Ngayon gabi. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. God bless you, Teo. Okay, pwede ka mag-bib dito na lang. Dito ka nga. Simon, ikaw nga. Dali. Saan yung Ito na lang. Alay yan. Wait lang, wala sa mga. Happy birthday! May lighter tayo, no? Wala Si Mami Ann, nanonood. May nakalive yan. Yung, si Mami Ann. Si Mami Ann. Thank you ka doon kay Mami. Thank you, Mami. Kay Tito Uncle. Ito ate. Thank you. Kay Tito Nico. Ito Nico. Sa akin. Happy birthday daw, Teo. Teo, happy birthday daw. Ate Nika at Tita Gisrel. Oh, yan. Oh, yan. Kanta. 1, 2, 3, go! Okay, mag-isip ka. Anong gusto mo? Ano wish mo? Hindi, anong gusto mo gawin? Wish. Pastor. Okay? Maging gusto ko. Maging ano? Ano yan? Hindi pa kumakanta! Hindi pa kumanta! Kasi nainig pa! Tayin nyo na to. Ayun na. Mag-blow eh. Ang ingay ni Teo. Sabi mo. Ano ba yung sa taas? Taas mo yan pa. Happy birthday to you. Kain na kayo. O, kuha na. Kain na kayo. Okay, si ate nanonood, ma. Mag-thank you ka. Kayo, mag-thank you ka kay mami. Thank you ka muna kay Mami. Ito, Mami. Thank you, Ate Nika. Thank you. Mami Ann, Mami Ann. Mami Ann. Thank you po, Mami Ann. Bye-bye. Bye-bye. Ito pa, oh. Try to push the bell button. Sige pa. Oo. I-picture daw siya. I-picture mo sila. Sarap po! Oh, ito na. Oh, magsalita ka muna. Mami, thank you. Thank you, Mami. Tito Ate, thank you. Thank you for watching sa birthday party ni Teo. Tingin. Baka picture mo muna. Ano ha? Anak ko, matatapon lang yan at masasayang. Mabuti. Kailangan mo i-hold ng Ito sa mabuti. baba konti. Baba konti. Yan. Yan. Ayusin Ano mo? Hold. Ayusin mo. Ayusin mo tayo. Isa mo kasi na. Ayusin mo. Ma, hawakan mo. O, ganun ka na. Tingin kuya. Isa pa. Isa pa.
Isa pa. Ay, isa pa. Sa pa, tumingin ka dito. Ayun. Naku, malalaglag. Tama na. Sumayaw ko siya. Uy, baka Okay, babay na kay Mami. Bye-bye, Mami! Mami, bye-bye! Uy! Uy! O, dito. Tingin. Mami, babay na. Bye-bye! Didilaan mo eh. Uy, may ipis! Sa masakot mo ipis! Ay, huwag mo naman baka sa tipantay. Ay, si Mami mo. Hello, Nakalive Yang! Dito ka nagpatigas. Kasama siya. Nakadun sa live. Uy! Gusto ko yun! Si Mami. Yang! Dito na. Mami, tira mo. Wala kayong camera. Wala. Nawalang camera nyo. Meron po. Wala, hindi kayo namin makita. Hindi daw makita. Si Mami, ito. Ay, huwag mo irupog si ate. Bakit Happy birthday, Yang! Happy birthday! Oo, iba. Nawalan Naku, kayo si ng yung... Nakuha ka muna ng ng slice ng cake. Naku, yung... Dali. Huwag mo nang ganyan. Tinukit. Tinukit-dukit na ano. Tinukit-dukit na yung cake. Bye-bye na! Bata na eh. Thank you, te. Thank you, te. Bye-bye, te. Kain Bye na na. kami. God bless po. God bless. Okay na. Bye-bye na po.